Umaalma ang ilang lider ng simbahang Katoliko sa inaani nitong batikos kasunod ng pagkakadawit sa isang pari sa di-umano'y ivory smuggling sa Pilipinas. Hindi naman daw tamang idawit ang buong simbahan sa issue. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang CBCP o ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa investigasyon kay Monsignor Cristobal Garcia ng Cebu na tinukoy sa isang artikulo ng National Geographic Magazine. May report si Marisol Abduraman. Mismong simbahan na ang nagtuturo na sa pananampalataya na susukat ang debosyon at hindi sa pagsamba sa naggagandahang imahen. Ang pahayag na ito ay bunso ng pagkakadawit ni Monsignor Cristobal Garcia ng Cebu sa di-umano'y ivory smuggling. Panawagan ni Manila Archbishop Antonio Tagle, huwag daw sanang idamay ang buong simbahan sa pagkakamali ng iilan. It is not the Catholic Church that is involved. Maybe some individuals. We make a distinction between the Church and some individuals. Ayon naman kay Bishop Deogracias Enriquez, bahagi ng tradisyon ang pagpili ng magagandang materyales sa paggawa ng imahen. Pero hindi raw ibig sabihin nito na binabaliwala na ng simbahan ang batas. Basta naroon yung batas, kinakailangan sundin yung batas. Ayon naman kay retired Archbishop Oscar Cruz, marami rin naman daw magagandang klase ng kahoy sa Pilipinas na pwedeng gamitin sa paggawa ng mga imahen imbes na ivory. Mali eh. Hindi ka naman nobody's above the law. Miski kami pare. Dagdag pa ni Archbishop Cruz, kailangang usisaing mabuti ang kasong kinakaharap ng mga pari. Ngayon, patuloy ang pag-iimbestiga ng DENR at NBI Region 7 sa kontrobersiyang kinasasangkutan ni Monsignor Garcia. That's ng personality involved dito. Siyempre, kausapin natin. Taong 2005, nasabat ng Bureau of Customs ang halos 1,000 kilo ng elephant tusk sa NAIA. Makalipas ang ilang linggo, nasundan ito ng pangungumpiska ng mga ivory mula sa China na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Misteryosong nawala ang mga ito bago ma-turn over sa DENR. Pero noong 2006, na-recover ang ilan sa mga ito sa Tayuman, Maynila. 2009 nang maharang naman ng BOC ang 2 container vans na may 100 milyong pisong halaga ng elephant tusks. Noong March 2010, nawala ang ilan sa mga nasabat na tusk sa bodega ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. Nakasuhan ang park superintendent na itinuturong responsable sa insidente. Ayon sa Protected Areas and Wildlife Bureau, makakasuhan ng sino mang mapapatunayang nagbebenta o nagmamay-ari ng mga produkto mula sa endangered species, tulad ng mga ivory tusk na mula sa mga elepante. Nagipagpulong na si CBCP President at Cebu Archbishop Jose Palma sa NBI at DENR para sa mabilis na investigasyon ng kaso. Always bearing in mind the right of the person concerned for a fair and just hearing. The account given by the National Geographic Magazine needs to be assessed as to its veracity, considering that the article smacks of bias against religious practices. Marisol Abduraman, GMA News.